Ang usapan tungkol sa unang pick ay matagal nang pinangungunahan ng isang pangalan, ngunit tiyak na si Dylan Harper ng Rutgers ay nagdagdag ng malaking halaga sa usapan ito. May back-to-back na 36 at 37 puntos siya laban sa mga koponan tulad ng Notre Dame, Alabama at SE Hall Inc. Ang consistent niyang output bilang isa sa mga pinakamahusay na playmaking prospect, marami pang natitirang laro at malayo pa siya mula sa pagiging perpektong manlalaro. Ngunit wala akong ibang freshman na mas na-impress pa sa kanya. Kaya't silipin natin kung ano ang kayang ibigay ni Harper at kung ano pa ang kailangang patunayan sa natitirang season. Si Dylan ay nagsimula ng kahanga-hangang season offensively, kasalukuyang nasa top 3 sa bansa sa scoring. Isang malaking bahagi ng tagumpay na ito ay ang pagiging halos hindi matitinag niyang driver at finisher. Bago pa man dumating sa Rutgers, malaki na ang ambag ng pag-atake niya sa basket, ngunit ang level ng dominasyon niya laban sa mga top-tier athletes at iba't ibang depensa ay higit pa sa inaasahan. Walang tigil siyang umaatake papuntang basket gamit ang mahusay na kombinasyon ng laki, bilis at pagbabago ng direksyon. Komportable siya gamit ang parehong kamay, mahusay mag-operate laban sa pressure, at mahusay sa paggamit ng jabs at pagbabago ng galaw. Dito nagsimula ang mga comparison sa kanya kay Jalen Brunson. Ang paggamit niya ng mga pivot, inside hand finishes, at unorthodox movements ay sobrang epektibo. At syempre, ang kanyang height na 6'6" ay nagbibigay sa kanya ng mga bagay na mahirap gawin ni Brunson. At ang finishing ni Harper ay hindi na dapat ikabahala. Wala akong alinlangan na sa taas ng athleticism at ang touch niya sa dalawang kamay, malayo ang narating niya. Kapag tiningnan mo ang kanyang numbers, makikita mong over 70% siya sa ilalim ng basket at nagagampanan pa ito sa half court kahit sa isang team na may limitadong spacing. Ang pagiging mahusay sa ganitong aspeto ay isang elite mark para sa kanya. Dahil sobrang galing na niya, mahirap isipin na mapapanatili niya ito sa buong season, kaya't magiging interesante kung ano ang mangyayari sa natitirang bahagi ng taon. Sa mga pagkakataong ito, madalas siyang mapafoul at may average siyang higit sa 7 free throws bawat laro, na may free throw rate na nasa mid-40s. Isang elite mark para sa kanya. Isa pang aspeto kung saan mahirap siya pigilan ay sa pick and roll. Ang kanyang pace at laki, kasama na ang craftiness, ay nagbigay daan upang manipulahin ang depensa at lumikha ng mga pagkakataon. Ang mga teams na gumagamit ng hedging at blitzing ay hindi pa rin siya napipigilan at marami siyang magagandang highlights mula dito. Mahirap siya labanan sa isang on-one situations at madalas niyang tinalo ang mga bigs gamit ang push crosses na nagpapagalaw sa mga ito at nakakapag-convert pa siya sa traffic. Para bigyan pa ng konteksto, mula noong 2008, 5 freshman lang ang nagkaroon ng offensive box plus-minus na 9 o higit pa, kabilang sina Michael Beasley, Kevin Love, Anthony Davis, Trae Young, at Zion Williamson. Sa ngayon, si Dylan Harper na ang magiging ika-6 sa listahan na ito. Ang mga numero sa simula ng season ay kailangan pa ring pag-isipan, ngunit makikita mong nasa isang elite group siya ng mga memorable na manlalaro. Kung titingnan mo ang overall BPM, si Harper ay magiging ika-26 na freshman
na nakapag-post ng BPM na 10 o mas mataas. Lahat ng mga ito ay napili sa top 7 ng kanilang draft, maliban kay Sam Dekker at Robbie Hummel. Bukod sa pagiging isa sa mga pinakamahusay na scoring threats sa bansa, si Harper ay mahusay din na passer sa maraming posisyon sa court. Ang versatility ng kanyang offensive game ay isang malaking dahilan kung bakit siya isang appealing prospect. Magaling siya sa pick and roll at hindi lang siya umaasa sa pag-score. Gumagawa siya ng plays bilang isang downhill driver na nakakakuha ng double o triple team at mayroon siyang kakayahang magpasa ng mga quick dumps at kickouts. Mahusay din siya sa live dribble skips na madalas minamahal ng mga scouts. May average siyang 4.5 assist kada laro at assist rate na malapit sa 30%. Hindi pa kasama dito ang mga opportunities na hindi pumasok, ngunit nagpapakita ito ng mataas na basketball IQ at awareness sa court. Isang underrated na aspeto ng kanyang laro ay ang kanyang ball security. Sa kabila ng mataas na usage rate, nakaka-impress siya sa pagkontrol ng bola. May turnover percentage na 12% na mas mababa kumpara sa iba pang top prospects na tulad nila Cade Cunningham, 22%, at RJ Barrett, 16%. Sa ngayon, si Dylan Harper ay tiyak na isang top 2 option sa 2024 NBA Draft na may potensyal na maging number 1 pick. Mayroong maraming mga laro at pagkakataon para makita kung paano siya magpe-perform sa mahihirap na laban at kung paano niya ipapakita ang kanyang skill set bilang isang complete player.